kaya inirerekomenda niya na mag-park ito sa lugar ng sasakyan. Ngumisi ang tulisan at nagtanong kung bakit siya dapat makinig sa isang matandang tulad niya. Malinaw na sinasabi nito na siya ay magpapark ng kanyang sasakyan kung saan niya nais. Sinubukan ng matandang lalaki na makipag-usap sa kanya, ngunit ang babaeng bughaw sa tabi ng tulisan ay nanghahamon sa kanya. Sinasabi na siya ay isang bantay lamang at nagtataka kung gusto niya ba talagang masipa sa trabaho. Panatag na ngumiti ang matandang lalaki at maayos na ipinaliwanag na nalalaman niya na binabayaran siya ng mga residente, kaya't hinihiling niya sa kanila na mag-park sa ibang lugar upang maiwasan ang abala sa iba. Nagtatawanan ang tulisan at sinabing hindi siya magpa-park sa maliit na paradahan sapagkat kung may iba pang sasakyan na magisgasan ng kanyang sasakyan, sino ang magbabayad sa pinsala? Iniwan na walang sagot si Lolo, at ang bughaw na babae ay nangingisi ang babae, nag-aalinlangan kung kaya ni Lolo ang bayad para sa kotse. Nang maganap ito, hinawakan ni G. Chaslaki ang kawatan sa leeg mula sa likod. Sa mapanakot na tono, itinanong niya kung wala bang modo ang kawatan sa pakikitungo sa nakatatanda. Ang kawalang hiyang ulo'y nanghihina at gustong malaman kung sino ang nasa likod niya. Si Chaslaki yumuko nang may mukhang makapangyarihan at simpleng itinanong kung bakit niya gustong malaman ito. Napakatakot na kinakabahan ang kawatan sa tingin na ibinibigay sa kanya ni Chaslaki. Hinatak ng alalay ang kawatan palayo at sinabihan itong tumahimik at magpalipat ng kotse. Malinaw niyang ipinahayag na kung sakaling mahuli niya itong nanggugulo sa ginuumuli, siguradong pareho silang paparusahan. Pabilisan namang sumakay sa kanilang kotse ang nakasusukang mag-asawa at umalis na parang kidlat. Ngumiti si Chaslaki sa matandang lalaki at nagtanong kung okay lang siya. Si Lolo, hindi sigurado kung paano sumagot, simpleng nagsabi ng, "Salamat." Sinabi ng lalaki kay Lolo na si Jean ay kaibigan niya at nakita niya si Jean na nagtatrabaho kasama ang matanda kanina. Nabuhay ang kaisipan ni Lolo at naalala niya na ito ang lalaking nagpunta sa kanilang bahay dati para makipagkita kay Jean. Ang eksena ay lumipat sa teritoryo ni G. Chas kung saan nagkasalubong ang alalay at medyador. Kasama ang kanyang boss, si Chas ay nasa magandang disposisyon kahit nasaktan ang kanyang kamay. Masaya siyang pwede pa rin niyang ma-enjoy ang isang inumin gamit ang kanyang isa pang kamay. Sinabi ng kabira na kung hindi siya sumali, mas marami pang problema ang dumana si Lolo mula sa maliit na gasgasan na yun. Kumunat ang noo si Chas at binigyan ng ngiti ang kanyang kaibigan para sa matibay na trabaho na ginawa, marahil ay napansin niya kung gaano kawalang respeto ang mga gasgasan ngayon. Biglang pasok si Jean ng biglaan at sa unang tingin, tila nakakatakot siya. Agad na nagsimulang pawisin si Chas sa pagkakita sa kagustuhan ni Jean, dahil si Jean ang huling tao na nais niyang makipagkasundo. Tinanong niya si Jean kung bakit sila binibigyan ng maitim na tingin. By the way, tinatawag natin ang lalaking ito bilang si Chaslaki na lang muna, dahil hindi pa namin alam ang kanyang pangalan. Bigyan na natin siya ng pangalan at tawagin na lang natin siyang Muscleman. Naglabas si Jean ng kanyang cellphone at ipinakita ang isang selfie ni Muscleman kasama si Lolo. Sinabi rin ni Lolo sa aming bata na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nakatira sa apartment kung saan siya nagtatrabaho. Nagsisimulang kabigin si Muscleman, lumalakas ang loob ngunit nahihiya sa kanyang sarili. Samantalang galit na galit si Jean at tinanong si Muscleman kung ito ba'y isang uri ng banta. Nang natakot sina Chaz at ang kanyang kabira na baka ito'y naging seryoso. Mali ang daang tinatahak, at hindi talaga nila gusto mangyari na magalit si MC sa kanila. Habang umuusok sa galit ang ating bida, unti-unting nagsisimulang magpapahina si Muscleman at agad na kumakapit sa pagpapaliwanag na tanging isang kilos ng kabutihan lang ito, nananawagan kay Jean na pakinggan bago gumawa ng anumang hakbang. Sa susunod na eksena, nasa SW Corporation naman, kung saan nagtatanong si Jie sa kanyang gwardya kung kamusta na ang bata. Saglit na nanahimik ang gwardya, ngunit sinabi na dapat ay tapos na sana ang training session ng bata sa Team 3. Tinanong ni Jie kung dinala si Jean sa ospital para magpa-check up at ano ang sinabi ng doktor. Iniulat ng bodyguard na may ilang pasa si Jean pero wala namang seryosong dapat ipag-alala. Nagmuni-muni si Jie kung paano si Jean ay nagligtas sa kanya sa tamang oras, at kitang-kita natin na mayroon siyang puso para kay Jean. Sinabihan niya ang kanyang bodyguard na tingnan si Jean para siguraduhin, dahil hindi natin alam kung anong sintomas ang maaaring lumabas matapos ang isang aksidente sa kotse.
Nangangamba siya na kung malalaman ng media na ang aksidente ay pagkukunwari lang at masaktan si Jean, maaaring lumikha ng tunay na problema. Well, sa totoo lang, may hinala na ako mula sa simula na ang aksidente ay pinlano para lang suriin ang galing ni Jean. Nakita namin si Jean ulit, nakasuot na naman ang kanyang uniforme sa paaralan. Tinanong ni Sojo kung ano ang nangyayari, napansin niya na tila nag-iingat si Jean kumpara sa huling pagkikita nila. Pinanto ni Jean na ayaw niya ma-disappoint ang lahat. Nagtanong siya kay Sojo kung bakit kasama pa rin niya ang security team, akala niya tapos na ang security training ni Sojo. Napahininga ng malalim si Sojo at ipinaliwanag na hindi siya opisyal na gwardya gaya ng inakala ni Jean. Nagsimula lang siya dahil sa kanyang pamilya at dahil lumaki siya kasama si Yona. Dahil magaling siya bilang bodyguard, nagpatuloy siya. Kinumpirma niya na matapos makita si Jean na nagligtas kay Yona mula sa mga kidnapper, napagtanto niya na kailangan pa niyang mag-improve dahil hindi pala siya ganoon kagaling. Binanggit ni Sojo na lahat ng kanyang training ay galing sa SW pero curious siya kung saan natutunan ni Jean ang kanyang mga galaw. Dahil tila eksperto si Jean, simple na sagot niya na natutunan niya ito sa mga kalsada kung saan siya dati nakatira. Naramdaman ni Sojo na may tinatago si Jean pero hindi na niya itinuloy ang pagtatanong. Matapos maghanda sa silid diretso para sa lalaki at lumabas, natagpuan nila. Si Yona ay nakatayo sa labas, nakikinig mula sa layo. Hindi pinansin ni Jean si Yona at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit agad na nagsalita si Yona. Nagtatanong kung hindi raw ba siya magpaplano na subukan ang higit pang fieldwork ngayon. Magulo ang mukha ni Jean at namula si Yona habang ipinaliwanag niya na sa tingin niya ay magandang pagkakataon nito na magkasama at hindi raw ito tatagal masyado. Tahimik si Jean at naging tahimik din ang kanyang mga gwardya pati si Sojo matapos marinig ang kakaibang kahilingan niya. Nasa labas, may ilang gwardya na nakatalaga habang namamasyal sina Yona at Jean sa tindahan para bumili ng pagkain. Masayang ibinibigay alam ni Yona na namimiss niya ang cup noodles at triangle kimbap ng labis habang siya ay nasa US habang tinitingnan ni Jean ang kanyang triangle kimbap, nagkaroon siya ng flashback sa isang hindi kanais-nais na alaala kung saan bumagsak ang kanyang pagkain mula sa balot at tumama sa lupa. Mukhang nalilito si Sojo sa marurumi nilang piniling lugar para kumain. Napansin ito ni Yona at itinanong kay Jean kung hindi ba siya kumakain. Sinabi ng ating lalaki na tingin niya ay hindi siya dapat kumain kasama siya dahil inaasahan siyang bantayan siya. Nagulat si Yona dito at agad ipinaliwanag ni Sojo na ang Team 3 ang may responsibilidad na bantayan si Yona sa ngayon. At ang kanilang trabaho ay ang maging kasama niya habang nagbabantay sa kanya mula sa malapit. Si Yona nang ibabaw na pumapayag at sinabihan ang lahat na kain na lang ng kain. Samantala, nag-iisip si Sojo kung bakit pinili ni Yona ang convenience store malapit sa kanyang bahay nang may layunin dahil alam niyang tatanggi siya kung dadalhin niya siya sa mas magandang lugar. Isinama ni Yona ang aksidente na nangyari habang inuusig ni Jean si Jai at tinanong kung okay siya. Sumagot si Jean na, okay lang, habang tinitigan ang kanyang triangle kimbap sa loob ng packaging. Tinanong ni Yona kung pinahirapan siya ni Jai, na binanggit na kilala ito bilang napakahirap at matindi. Sagot ni Jean, simpleng sinabi na lahat ay naging maganda. Mahirap paniwalaan ito para kay Yona, dahil hindi tugma sa pag-uugali ni Jay. Pansin niya na tanging ngumiti lang si Jay kapag inaapi niya ang iba. Habang nag-uusap sila, tinitigan ni Jean ang magandang personalidad ni Yona at napapadpad sa kanyang alaala. Naalala niya ang kanyang ama, lubos ng pagod at sugatan, habang si Jean mismo ay hingal na hingal, hawak ang baril, naghahanap ng kalaban. Sinabihan siya ng kanyang ama na iwanan siya, na nagsasabi na kailangan mabuhay ng kahit na isa sa kanila. Nagdagdag pa ito na wala siyang masyadong nalalabing oras at kahit na nasagip siya ngayon, hindi na siya tatagal ng masyadong matagal. Sinigurado niya si Jean na huwag magdamdam sa pag-iwan sa isang sugatan dahil masayang-masaya siya na nanatili si Jean upang tumulong habang tumatanggi ang iba. Ang tanging panghihinayang ng ama ay hindi niya makita ang mukha ng kanyang anak na babae sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Sinabihan siya ni Jean na itigil ang pagiging malungkot tungkol dito at pinaninindigan na dahil buhay pa siya, dapat na lamang itong tumayo at puntahan ang kanyang anak na babae. Lumingon sa kanya si Jean, na nagdulot ng liwanag sa mukha ng ama, na naramdaman ang kislap ng pag-asa kahit sa sitwasyong ito ng pagkapanglaw.
Kinukuha muli ng kwento kung saan ito tumigil at habang unti-unting naglalaho ang flashback, lumabas si Jin kay Yona at nagtanong kung pwede silang mag-usap mag-isa sandali. Gulat siya na marinig ito at inulit ang tanong ni Jin, tanong kung tama ang ibig niyang sabihin na silang dalawa lang. Sumang-ayon si Jin, kaya nagpa siyang umalis si Sojo, sinasabi niya na bibigyan niya sila ng puwang. Kapag wala nang maririnig si Sojo, nagtanong si Yona kung anong nangyayari at bakit biglang gustong makipag-usap si Jin ng pribado. Bilang tugon, ibinaba ni Jin ang pangalan na Ingeksin. Agad naisip ni Yona na si Ingeksin ang pangalan ng kanyang ama at mas lalo siyang nalilito kung bakit binabanggit ito ni Jin sa ganitong paraan. Si Jin ay nagtanong kay Yona kung ano ang kanyang ama. Mukhang naguguluhan si Yona dahil hindi niya tiyak kung saan patutungo si Jin dito. Sa huli, huminga na lang siya ng malalim at ipinaliwanag na ang kanyang ama ay isang abala at palaging nasa ibang bansa para sa trabaho. Hindi sila masyadong malapit dahil halos hindi sila nagkikita. Kwento pa niya na nagkasakit ang kanyang ama at sinabi ng mga doktor na hindi na ito magtatagal. Bagaman masama ang balita, patuloy pa rin itong nagtatrabaho at sa huli ay nagkasakit habang nasa ibang bansa. Hindi pa rin niya maunawaan kung bakit pipiliing magtrabaho sa huling sandali sa halip na makasama ang mga mahal sa buhay. Papunta pa siya upang bisitahin ito dahil hindi na kayang bumalik sa Pilipinas, ngunit pumanaw na bago pa siya makarating. Ipinaulit pa niya, inilahad na ang kanyang ama ay namatay sa pagtatrabaho nang hindi man lang nakakaranas ng huling sandali kasama ang kanyang anak na babae. At kung magiging tapat siya, aminin niyang may sama pa rin ang loob sa kanya. Hindi pa rin siya sigurado kung bakit itinanong ni Jin ang tungkol sa kanyang ama, ngunit sinabi niya na hindi siya magkukwento kung hindi siya niligtas ng ating lalaki sa mga kidnapper noon. Muli, bumalik ang isip ni Jin sa isang construction site. Doon nagtapos ang alaala ni Yona tungkol sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakikipag-usap sa kanya ulit. Sinasabi niya na ginagawa niya ito dahil gusto niyang tumulong, at bilang magulang rin, naramdaman niya na kailangang gawin ng isang bagay para sa mga batang ito dahil ito lang ang paraan upang harapin ang kanyang anak na babae. Inamin niya na hindi siya mabuting ama, at kung alam lang niya noon pa man, mas naglaan sana siya ng oras para sa kanya. Sa kanyang palagay, mas mahalaga sa kanya ang pamilya kaysa sa anumang bagay sa mundo. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Jin kay Yona na siya ang dahilan kung bakit nagtrabaho ng husto ang kanyang ama hanggang sa huli. Nabigla ang babae sa balitang ito, at tinanong niya si Jin kung saan galing iyon. Ipinaliwanag ni Jin na nandito siya upang iparating ang huling hiling ng kanyang kliyente. Ibinalita niya na nais ng kanyang ama na makita siya isang huli bago ito pumanaw at pinagsisisihan ito na hindi niya ito nagawa. Ito ang mga salita na nais ng kanyang ama na iparating ni Jin sa kanya. Nag-flashback tayo ulit sa nakaraan, kung saan sinabi ng kanyang ama kay Jin na ito ay isang opisyal na trabaho, at kailangan itong gampanan ito anuman ang mangyari. Dagdag pa niya na sa buhay man o kamatayan, si Jin ang gagampanan ng mensaheng ito para sa kanya. Namangha si Yona nang malaman na nakilala ni Jin ang kanya. Nang mamatay ang kanyang ama. Pagkatapos ibulalas ang ganitong balita, si Jin ay biglang kumuha ng kanyang bag at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan ng si Yona na nagmamasid na parang nabigla. Napaluha si Yona habang iniisip kung tunay nga bang sinabi ng kanyang ama ang mga salitang yon. Mukhang si Jin ay dumadaan rin sa kanyang sariling pag-unlad at tila nagsimulang maintindihan ang isang bagay na hindi niya nauunawaan noon. Siya'y unti-unting nakakakita ng kabuluhan sa likod ng hiling na kanyang tinanggap na tuparin. Makikita mo, tuwing sinusubukan ni Yuna's ama na mag-alok ng anuman kay Jin, hindi ito tungkol sa pagsasarili, kundi dahil gusto niyang protektahan si Jin. Ang ama lamang ang nag-request na ilayo si Jin mula sa labanang kanyang pinasok dahil sinusubukan niyang gawin ang lahat upang matulungan siya. Ang susunod na eksena ay inilipat tayo sa apartment ni Jin. Tumunog ang doorbell at agad itong binuksan ni Jin upang makita ang kanyang senior, si Major Kang, naghintay sa labas. Makaraan, sila'y umupo sa living room sa harap ng mesa at masaya ang lolo ni Jin sa wakas at makilala si Major Kang ng personal matapos lamang mag-usap sa telepono noon. Humingi ng paumanhin si Major Kang sa hindi agad pagbisita. Ipinaliwanag niya na bumalik siya. Nakarating kami sa Korea kasama si Jin pero gusto kong bigyan muna siya ng oras para makapag-reconnect sa kanyang pamilya. Nakakabigla para kay lolo na si Major pala ang nandito sa Korea buong panahon, at sinabi pa niya na naghahangad siyang pasalamatan ito ng personal.
Napansin niya kung gaano siya nagulat nang malaman ang lahat ng ginawa ni Major Kang para kay Jin. Noong una, iniisip ng matanda na isa lang si Kang na empleyado ng embahada, hindi niya akalain siya pala ang taong nagdala kay Jin pauwi. Masayang ipinaliwanag ni Major Kang na hindi rin sila makakaraos kung wala ang tulong ni Jin. Totoo, at napagtanto ni Kang kung paanong iniligtas ni Jin sila mula sa impyerno, kaya't lubos siyang nagpapasalamat. Sa kabilang banda, tumango si Lolo bilang paggalang at sinabi na baka hindi nakabalik si Jin kung hindi dahil kay Major Kang. Kahit medyo huli na, pinasasalamatan niya si Kang ulit para sa lahat ng nagawa nito. Nagsisimula ng manggulo si Major Kang at tila nerbyoso, agad niyang tinanggihan ang pasasalamat at sinabing hindi na kailangan. Gayunpaman, curious si Lolo at nagtanong kung paano nagkakilala si Jin at ang military officer. Sa simula, nalilito si Major Kang at hindi tiyak kung ano ang sasabihin, pero sa bandang huli, nagpaliwanag siya na si Jin ang naging daan para makilala nila ang isa't isa. Nakagabay ng mapadala sila ng ibang bansa si Lolo. Kinuha niya sila sa delikadong sitwasyon at sinasabi ni Kang na tiyak na hindi sila nakatakas ng buhay kung wala ang tulong ni Jin. Pinapakiusapan ng Lolo si Major Kang na manatili para sa tanghalian, sinasabi na halos tanghalian na. Masaya namang pumayag si Major Kang at habang kinakain niya ang ilang prutas, humarap siya sa batang babae at itinanong kung kapatid siya ni Jin. Medyo naguguluhan ang batang babae ngunit agad namang pumayag at ngumiti si Kang sa kanya sabay sabi na bilang nakababatang kapatid ni Jin, parang kapatid din niya ito. Kaya naman nagbibiroan siyang may dalawa na siyang cool na kapatid para kasama. Ang saya, di ba? Medyo nahihiya ang batang babae ngunit nagpumilit siyang magbigay ng magalang na sagot. Sa kalaunan, pagsapit ng tanghalian, puno na ang mesa ng pagkain, salamat sa mataas na sweldo ni Lolo bilang security guard. Masayang nagsimulang kumain si Major Kang, sobra-sobra ang kasiyahan, sobrang bilis niyang kumain na nagugulat si Lolo at sinabihan siyang wala nang kailangan magmadali. Nagsorry si Major Kang at ipinaliwanag na sobrang saya lang siya at hindi na maalala ang ganap. Noong huling pagkakataon na kumain siya ng masarap na lutong bahay tulad nito. Tinanong naman ni Lolo kung kasama pa sa kanya si ina ni Kang. Sumagot si Kang na buhay pa ito ngunit hindi marunong magluto. Mas gusto nila ng kanyang tatay na kumain sa labas para hindi na nila kailangang magpanggap na masarap ang pagkain niya. Medyo nadala si Kang at sinabi pa na ang mess hall ang pinakamagandang bahagi ng pagiging military at alam niyang tila malungkot ito. Parehong awkward na ngumiti sina Lolo at ang babae, habang tahimik na kumakain si Jin, na tulad ng maginoong tao na siya. Sa susunod na eksena, nagbabonding sina Jin at Major Kang sa labas. Ipinahayag ni Kang ang kanyang kasiyahan sa pagkikita kay Jin at nabanggit na ang iba pang mga batang lalaki ay masaya ring naaalala siya. Sumilay sa isip ni Jin ang lahat ng magagandang alaala ng kanyang mga kasamahan sa junior na mabuti sa kanya at kumalat sa kanyang mukha ang tunay na ngiti. Naitanong niya pagkatapos sa senior niya kung ano ang dala nitong biglaan. Ipinaliwanag ni Kang na may kanya-kanyang negosyo at naisipan na dumalaw sa junior niya dahil may ilang araw siyang bakasyon matapos ang kanyang misyon. Tunay siyang natutuwa na makita si Lolo at si Jin. Ang munting kapatid mo'y mukhang mabait. Ngumiti si Jin nang marinig ito at ngumiti rin si Major Kang sa kanya ng parehong pagpapahalaga. Habang tumatayo ang nakatatanda upang umalis, nagtanong si Jin kung aalis na siya agad. Pumayag si Kang, sinabing medyo huli na nga. Idinagdag pa ni Major Kang na mas gusto niya sanang magpahinga at magkwentuhan, pero kailangan na niyang magkita sa kanyang fiancé. Gulat na gulat si Jin sa balitang ito at tinanong kung tunay ngang na-engage na ang kanyang nakatatanda. Tumango si Kang at napahamugya si Jin, hindi alam kung paano mag-react. Nakita ni Kang ang walang siglang reaksyon ni Jin, kaya nainis siya at natanong ng naiinis kung seloso ba si Jin at wakas na may nakatagpo na ang kanyang nakatatanda. Agad itong itinanggi ni Jin, habang ipinaliwanag ni Kang na tradisyonal ang setup nila ng kanilang mga magulang. Inamin niyang medyo masaya siya roon, lalo na't laging abala sa mga assignment at hindi nagkakaroon ng panahon para mag-date. Bago umalis si Kang, sinabihan niya si Jin na alagaan ang sarili. Kaya paalis na siya, biglang huminto si Kang at tinawag si Jin. Mabilis namang sumagot ang ating bata sa tawag ng nakatatanda at tanong pa ni Kang ng misteryoso kung nakita na ba niya ang. Nakakatulong itong si Kagawad sa pagsagot sa hinahanap niya. Para maunawaan kung ano ang tinutukoy ni Kang,
Biglang bumalik ang eksena sa panahon na tinanong ni Jean ang kanyang nakakatandang kasama kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa puntong yun, mahirap talaga para kay Kang na sagutin ang tanong kaya't nananahimik siya. Nang bumalik sa kasalukuyan, kinumpirma ni Jean na hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung ano nga ba ang pamilya, pero medyo nakakakuha na siya ng kaunting ideya. Natutuwa si Kang na marinig yun at ibinigay kay Jean ang isang taus-pusong palm. Pagkatapos, bumalik tayo sa SW Corp, kung saan humihingi ng paumanhin si Gia sa kanyang bisita sa biglaang tawag nito, ipinaliwanag na kulang lang siya sa oras para makita siya sa ibang lugar. At kasama sa nagulat, tila si Major Kang mismo ang bisita, at agad na pinapawi niya ang agam-agam ni Gia na walang problema sa lahat. Sa katunayan, siya pa ang tumawag sa kanya ng biglaan at natutuwa siyang may panahon siyang ilaan para rito. Habang umuupo siya, sinabi niya na narinig niya na madalas na ipinadala si Major Kang sa ibang bansa, kaya't malamang at abala rin ito ngayon. Kumuti-kutitap ang lalaki at payak na sinabi na tiyak na hindi siya kasing abala ni Gia, at nagmamadali lang siyang maghanap ng paraan kung paano makatulong. Sinabihan siya ni Gia na huwag masyadong maging magalang. Alam na alam ni Kang kung gaano kabusi ang kanyang schedule. Ngumiti siya ng mahinhin bilang tugon, habang iniisip niya sa sarili na hindi niya naisip na magkatuluyan sila ng isang military man, at hindi pa sila magkikita kung hindi nila inayos ng kanilang mga magulang. Iniisip niya rin kung ilang beses na silang nagkikita, at sinabi ni Kang na eksakto'y 14 na beses na. Sinabi niya na ang kaunting oras na ito ay hindi sapat kung iisipin mong sila ay nakatakda ng halos 1 taon. Naalala niya na may isa pang bagay, kaya't nagbanggit siya na may isang kahilingan siya. Biglang naging interesado ang lalaki at sinabing sabihin lang niya ang salita. Dito na niya ibinigay ang profile ng batang lalaki, at nang tingnan ito ng lalaki, ipinakita niya na tungkol ito sa batang lalaki sa larawan, at nais niya itong imbestigahan. Siyempre, hindi na kailangan pa ni Kang tingnan ang kahit ano dahil alam na niya ang lahat tungkol kay Jean, ngunit nananatiling tahimik tungkol dito. Binanggit niya na itong batang lalaki ay classmate ni Yona, at natuklasan nila na pekado ang mga record ni Jean. Sinusubukan niyang imbestigahan ito sa kanyang sarili, subalit hindi pinapayagan ng mga awtoridad, kaya naisip niyang mas mabuti na ipagkatiwala kay Kang. Ngunit nagsorry si Kang at inilinaw na hindi siya magdadagdag ng paligoy-ligoy. Hindi niya matutulungan si Gia dito. Napalaki ng mga mata si Gia sa gulat, at tahimik siya ng ilang saglit. Pagkatapos ay ibinaling niya ang ulo, medyo mainis, at sinabi sa kanya na kung ayaw niyang sabihin sa kanya ang anuman, hindi na kailangan ang drama. Nanginginig sa nerbiyos ang kawawang lalaki dahil tiyak na ayaw niyang magalit si Gia. Ilan araw pagkatapos, tumanggap si Jean ng tawag na nagpapahayag sa kanya na nawawala na ngayon si Major Kang at ang kanyang mga tauhan, na nasa misyon. Nag-flash ang eksena kay Major Kang at ang kanyang mga sundalo, maingat na yumayapak na may nakatutok na baril. Subalit, nakita rin natin ang mga kaaway na sundalo sa gubat. Iniulat ng isa sa mga kaaway na dinala na nila sa target zone si Kang at ang kanyang grupo. Ngumiti ng malaki ang boss sa pagkarinig ng magandang balita na ito, at umaasang sila'y mahuhuli. Sa mga tanong ni Jean, tinanong niya ang tumawag kung nanganganib ba si Major Kang. Kinumpirma ng tumawag na nga, nanganganib si Kang. At, by the way, ang tumawag sa aming batang lalaki ay ang tatay ni Yona, at director ng SW Corporation. Ayon sa kanilang source, nambahala ng mga puwersang militar si Major Kang at ang kanyang mga tauhan habang misyon. Kinukulit sila ng kalaban at napilitang makipaglaban. Sa kabilang banda, handa nang ilabas ng militar si Major Kang at ang kanyang tropa. Ipinaliwanag pa ng direktor na ibinabahagi niya ang impormasyon na ito dahil alam niyang malapit ang relasyon ni Jean kay Major Kang. Mabilis na napagtantuan ni Jean at napagtanto na kung pakiramdam ng direktor na kailangan siyang abisuhan, malamang ay mahina ang tsansang mabuhay si Kang. Malungkot na sumang-ayon ang matanda, sinasabing tinawagan niya si Jean upang ihanda ito sa pinakamasama. Tahimik si Jean, at pinapayo ng tumawag sa kanya na huwag agad umabante sa anumang mabilisang conclusion at iwan na lang sa kamay ng militar ang usapin. Paalala niya kay Jean na isipin niya ang kanyang pamilya ngayon. Sa wakas, sumang-ayon ang ating batang lalaki at tinapos ang tawag. Habang nakatayo doon, bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala niya kay Major Kang. Sa klinika, may malaking ngiti si Kang,
at binuksan niya sa kanyang mga karamay na sundalo na sinabi na niya na Koreano si Jin, at siya nga. Masaya namang sumabay ang iba pang sugatang sundalo, at lahat sila'y nahihirapang maniwala, at naisip nila kung bumalik na nga ba ang alaala ni Jin. Isang beses na nag-iisa si Jin. Lumapit si Major Kang sa kanya at sinabihan siya na magpakalma at huwag piliting alalahanin ang anuman. Tinanong niya si Jin kung tunay bang Lee Jinyu ang pangalan niya, na agad na kinumpirma ni Jin. Sa isa pang alaala, sina Jin at kanyang mga kasamahan ay nasa game room, nahihirapan sa pagpanalo ng isang laro. Magaan ang atmosfera at puno ng pagkadismaya habang patuloy silang natatalo sa tuwing laro. Sa isang partikular na malinaw na alaala, biglang dumating si Major Kang na may halong kasiyahan at nagmadali sa pagsasabi kay Jin na natagpuan na nila ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na natuklasan nila na may lolo at nakababatang kapatid si Jin. Tahimik at tila hindi naaliw, pero labis na tuwa ang kanyang ibang kaibigan. Ngumiti sila at masayang nagbati, at nagagalak sila para sa kanya na muling makakapamuhay ng normal. Sa kasalukuyan, ramdam ni Jin ang lungkot sa balita tungkol kay Major Kang. Nawawala siya sa kanyang iniisip nang tawagin siya ni Daehyun para sa hapunan at paalalahanan siya ni Lolo na magmadali baka lumamig ang pagkain. Lumabas si Jin sa kanyang silid at nananahimik. Naguguluhan ang iba sa kakaibang kilos niya at nagtanong kung hindi na siya uupo. Biglang sumagot si Jin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nagalak si Daehyun at agad na umupo sa tabi ng kanyang kapatid na babae. Habang sila'y comfortable na umuupo, ibinahagi ni Lolo na inggit daw ang ibang bantay sa kanya dahil madalas kumakain sa kanya ang mga apo. Nakakapagtaka para kay Daehyun na mayroong mag-iinggit doon at inakala niya na lahat ng bata ay madalas bumibisita sa kanilang mga lolo at lola. Ngunit nakakalungkot na ibinahagi ng matanda na hindi ito ang kaso, at mas bihira ang mga ibang apo na bumibisita kaysa sa kanya. Lubos na natuwa si Daehyun at nangako na babalik siya ng mas maaga na may dalang mga baon. Samantala, hindi masyadong kasalo sa kasalukuyang mood si Jin. Biglang tinawag niya si Lolo, na nagtanong kung ano ang takbo ng isip ni Jin. Tinanong ni Jin kung ano ang nararamdaman ni Lolo ukol sa pagtulong sa taong dating tumulong sa kanya. Matapos mag-isip sandali, sinabi ng matanda na walang simpleng sagot doon. Depende ito sa kalikasan ng tulong na natanggap niya at kung paano niya maaaring tumulong bilang kapalit nito. Malinaw na ang taong tumulong sa iyo ay may mas maraming mawawalan at hindi inaasahan ang anumang kapalit habang nagtutulong. Pinaliliwanag pa niya na hindi masusukat ang tunay na halaga ng isang mabuting gawa, at sa huli ay malalaman ni Jin na darating ang panahong siya mismo ang mangangailangan ng tulong. Ibalik ang kabutihan sa iba. Kung hindi mo kayang tulungan ng buo, at least subukan mong gawin ang iyong makakaya para mapasalamatan ang tulong. Medyo nahihiya si Lolo matapos ang kanyang mga taos-pusong salita at humihingi ng paumanhin kung medyo napahaba ang kanyang pagsasalita dahil hindi siya masyadong magaling sa pagsasalita. Sinabi ni Jin na lubos niyang nauunawaan ang lahat at tuwang-tuwa siya na nakilala siya si Lolo. Medyo nag-confuse si Lolo sa sobrang papuri, ngunit nagpasalamat siya sa kanyang apo at sinabing malaki sa kanya ang kahalagahan ng mga salitang binitawan ni Jin. Biglang napansin ni Daehyun na tinitignan siya ng kanyang kapatid, at sinabi rin ni Jin na tuwang-tuwa rin siya sa pagkakaroon ng kapatid na tulad niya. Tahimik si Daehyun ng sandali, saka nagpula ng malalim dahil hindi siya sanay sa maraming papuri ng sabay-sabay. Makaraan ang ilang sandali, pagkapasok ni Jin sa kwarto, kinausap niya ang kanyang senior at sinabi na tutulong siya kay Major Kang at hiningi niya sa kanyang senior na sana ay maayos nito ang anumang mga plano kung kaya niya. Mukhang hindi masyadong tiyak ang direktor sa pagpapadala ng ating kasama sa labanan, ngunit tila hindi rin siya talaga nagdadalawang isip. Mayroon kang pagpipilian. Sa susunod na eksena, bumabalik ang kwento sa gubat, kung saan kita natin si Major Kang na lubos na pagod, humihinga ng malalim upang huminga. Pagkatapos, sinasabihan niya ang lahat na magpahinga sandali at sinasabihan ng isa sa mga sundalo, si Sokon, na mag-scan ng paligid, habang sina Jisok at Sujal ay pinapadala para tingnan kung gaano kalapit ang kalaban. Isang sundalo ang nagsalita, sinasabi na lahat ay pagod na, at si Gwangsek ay marami ng dugo ang nawala, ngunit sinasabi ng nakatatanda na kailangan nilang marating ang susunod na checkpoint para maghintay ng tulong. Nagtanong ang sundalo kung kaya pa ba nila dahil halos ubos na ang kanilang supply ng pagkain. Galit na pumapakpak ang nakatatanda at simula ng kagat ngipin.
Bumalik ang eksena sa base ng kalaban, kung saan iniulat ng isa nilang sundalo sa boss na malapit nang sumuko ang grupo ni Kang. Sinabi ng boss na namamangha siya na napakatagal nilang natagal, at kinikilala niya na mas malaki ang matatalinong nila kung hindi inaalalayan ni Kang ang mga sibilyan. Bukod dito, si Major Kang ay bago rin sa lugar na ito, kaya't may abante ito sa laban. Bigla na lamang sumakit ang mata ng lalaki sa ilalim ng kanyang takip mata, at hindi niya mapigilan ang napapraning siya habang pumapasok sa isip niya ang larawan ng batang ito. Mukhang siya ang kumuha ng mata ng gago na ito. Makikita natin ang eroplanong nagmamadali sa kalangitan, at sa loob, nakasuot ng kanyang kasundaluhan si batang lalaki, hawak ang baril. Malinaw na pamilyar siya sa lupa na patutunguhan niya. Alam mo, ang rehiyon na ito ay kilala bilang Grian, isa sa mga lugar kung saan nag-operate si Jin bilang isang mandirigma noon. Bago sumakay sa eroplano, ipinaliwanag ng asistante ng direktor na inatasan si Major Kang at ang kanyang mga tauhan na iligtas ang isang pangkat ng mga mananaliksik na nangongolekta ng datos sa mineral ng rehiyon. Ang misyon ng pagliligtas ay matagumpay nang nagsisimula, pero biglang hinambalos ng hindi kilalang puwersang militar ang mga tropa. Tinukoy din ng asistante na handa na ang listahan ng mga kahilingan ng batang lalaki, at pumayag ang militar ng parehong bansa na tulungan sa pag-secure ng kanyang paglalakbay patungo sa rehiyon. Sa huli, itinanong ng direktor mismo sa batang lalaki ang isang huling tanong, nagtatanong kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, at agad na sumagot si Jin na oo. At doon na taman, nasa eroplano ulit tayo. At biglang sumabog ang mga sirena habang nakakarating sila sa checkpoint. Sa wakas, oras na para sa ating batang lumundag sa aksyon. Ang eksena ay naglilipatan sa eskwela kung saan nagpapatuloy ang leksyon. Ang ating mga pasaway na bully ay tamad, at hindi nakakapagtataka, si Yang Chan ay abala sa pagtatala. Si Yona naman, ay labis na naguguluhan at nagtataka kung bakit wala si Jin sa klase at hindi sumasagot sa kanyang mga mensahe. Narito na naman tayo sa gubat. Habang maingat na gumagalaw ang ating lalaki, siya ay nakakakita ng mga bala na nakascatter sa paligid. Sa pagsuri niya sa lugar, napagtanto niya na hindi pa nakarating si Major Kang sa ikalawang pwesto, subalit matapos makita ang mga bakas ng labanan dito, naisip niya na baka lumipat na ang Major mula sa ikalawang pwesto papunta sa ikatlong pwesto. Samantala, sa makapal na gubat, nagpapalitan ng malalakas na putok ang mga sundalo. Si Major Kang ay nagre-reload ng kanyang magazine habang patuloy ang kalaban sa walang tigil na pagsalakay. Ang isa sa mga kalaban ay armado pa ng isang RPG. Sa nakita ito, sandali ay na-shock si Kang, ngunit hindi siya nag-aaksaya ng panahon at agad niyang tinutukan ng baril ang sundalo na may RPG at tinamaan ito sa ulo. Ang RPG ay biglang pumutok para sa hindi malamang dahilan matapos itama ang sundalo. Nataasan ng bala sa ulo, lumikha ng malaking pagsabog at nagpadala ng labis na basag-basag ang bulkan. Maraming kalaban na sundalo ang napatumba, at patuloy ang matinding pambakas ng bala ni Major Kang at ng kanyang kumpanya. Kapag natapos na ang lahat ng kasalukuyang mga sundalo, ang mga naghahabilin ay nag-aatubiling umusad at sa wakas ay umuurong. Agad na tumawag si Kang para sa ulat ng lagay. Iniulat ng sundalo na walang iba pang nasugatan, ngunit nauubusan na sila ng bala. Mahirap sabihin ng tiyak, ngunit baka hindi sapat para sa isa pang labanan. Matapos nito, tinanong ni Kang kung gaano kalayo ang susunod na hawakan. Sinabi ng sundalo na mga 8 kilometro sa timog kanluran, na may tinatayang oras na paglalakbay na 3 oras at 20 minutos. Hindi gaanong natuwa si Kang sa narinig niya, dahil pagtatakipan ng distansyang yun sa paa kasama ang sibilyan at mga sugatan, lalong-lalo na sa ganitong makapal na kagubatan, ay malayo sa madali. Tiniyak din ng sundalo na ang kalaban ay tila gumagamit ng isang pattern ng pag-ambush at umurong sa halip na maglunsad ng isang buong pag-atake. Pinipigilan ni Kang ang kanyang ngipin matapos niyang mapagtanto na pinipilit siyang pagodin ng kalaban mula sa simula pa lamang, at sila ay handa pa ngang isakripisyo ang kahit ilang tao. Para maabot ang kanilang layunin. Nagmumuni-muni siya na hindi ito sinasundan ng kanilang mga kaaway ng parang mga sunod Sun-Yuan na sundalo, kundi pinamamahalaan sila at pinapaalalahanan ng isang bihasang tagabuo ng taktika. Tila walang patutunguhan ang unang pag-atake, ngunit matapos ang ilang sagupaan, napansin ni Kang ang isang daloy. Dahil sa pagtutok ng kaaway, napilitan siyang umatras mula sa unang sentro,
Sa pangalawa, ngayon ay pilit siyang inaalisan mula sa pangalawang sentro. Pati na rin, parang sasalubungin siya ng kaaway at mistulang pamilyar na ito sa daan. Ang pinakamahusay niyang diskarte ngayon ay ipagtanggol ang ikatlong sentro at asahan na dumating ang puwersa ng rescue sa tamang oras. Ano man ang mangyari, determinado si Kang na mapabalik ang kanyang mga kasamahan ng ligtas sa tahanan. Sa base camp ng mga kaaway, iniulat ng isang sundalo sa kanyang pinuno na sinusunod ng kaaway ang inasahang landas, at nakapaglagay na siya ng tropa upang hadlangan ang kanilang pagtakas. Kuminang ngiti ang lalaki na may panlinlang na mata, hindi nagulat sa pangyayaring ito. Sa huli, kaunti lang naman ang maaaring tatahakin ng kalaban. Bigla, may pumasok na mandirigma sa tolda, nagtatanong kung ilan pa sa mga tauhan niya ang mamamatay ng walang kabuluhan. Tinatanong niya kung bakit hindi na lang hayaan ng lalaki na may panlinlang na mata na sila ay magtulak ng buong lakas. Nag-aaksaya sila ng kanilang sarili sa pag-atres. Pagkatapos ay binaril ng eye-patch ang mandirigmang ito ng isang mapangillat na tingin, pinapanginig siya at napatahimik agad. Lalo pang nakakatakot ang aura ng eye-patch habang ipinaliwanag niya na hinaharap nila ang isang napakahusay na puwersang espesyal, at kapag nagsalakay sila ng walang estratehikong paggalaw ay maaaring matapos na ang lahat ng kanilang tropa, iiwan silang walang lalaban at walang teritoryong sasabihin sa kanila. Ngunit biglang ngumiti ulit at bumalik sa normal nitong kilos ang lalaki sa eye-patch. Pinanigurado niya sa kanyang kaibigan na mandirigma na wala nang halaga sa kanya ang mga ito mula ngayon. Sa mga mapanlikha na mga salita, sinundan ng isang putukan ang kawawang tao sa ulo, at bumagsak ito sa lupa. Sa palagay ko, talagang hindi na siya mag-aalala sa anuman mula ngayon. Lumabas ang leader mula sa kanyang tolda, at nakita natin na nadakip din ang ibang miyembro ng grupong mandirigma. Binigyan niya ng go signal upang hanapin si Major Kang at ang kanyang grupo, ngunit nag-utos din siya sa kanyang mga sundalo na alisin ang mga walang silbi bago sila umalis. Makaraan ng ilang sandali, nakikita natin ang grupo ni Kang, lahat sila ay mukhang pagod. Komento ng isa sa mga sundalo na kanilang napatakpan. Kalahati na lang ang distansya at tiyak na magtatagumpay sila sa oras na maabot nila ang lugar na kanlungan kung magpapatuloy sila sa takbo nila. Nagpapasya si Kang na manatiling alerto at bagalan ng kaunti ang kanilang takbo. Makikita mo, ang kaaway ay pamilyar sa teritoryo na ito, ngunit sila ay hindi, at alam nila ang eksaktong daan na tinatahak ng grupo ni Kang sa ngayon. Habang sa kampo ng lalaking may eye-patch, labis na nag-aalab ang kanyang kasiyahan. Siya'y labis na nag-e-enjoy sa pagsusunod-sunod at sabik na hinihintay ang sandaling mahuli niya ang kanyang biktima, sa oras na kanilang iniisip na nakatakas na sila. Halos hindi na niya mapigilan ang kanyang kasiyahan, iniisip kung paano mararamdaman ng mga hanggal kapag natuklasan nilang sinusukuan na pala sila mula pa lamang sa simula. Siya'y lubos na nasisiyahan at nag-uutos sa kanyang mga sundalo na ipaalam sa iba na malapit na ang kanilang biktima. Samantala, si Kang at ang kanyang grupo ay patuloy sa kanilang paglalakbay sa teritoryo at natagpuan ang mga bangkay ng mga sundalo na nasa sahig. Lahat sila ay patay, at si Kang ay naguguluhan na walang kaalaman sa nangyayari. Mukhang siya ang sumuko sa lahat ng mga sundalo. Sa kabilang banda, may isang sundalo sa base ng kalaban na nagdala ng masamang balita sa leader. Sa palagay nila, ang Alpha Unit ay naghihintay sa ambush, ngunit nawala na sila ng komunikasyon sa kanila. Napatigil sa gulat ang boss, humihingi ng detalye kung ano ang nangyari. Baka totoo nga ito, sinasabi ng sundalo na ilang beses na nilang sinubukan makontak ang Alpha Unit ngunit hindi sila nagtagumpay. Ngingisi-ngisan sa galit ang lalaking may eye-patch at mainit na tinanong tungkol sa Delta Unit, ipinagtatanong kung nasa likod nga ba sila ng Alpha Unit. Sumasagot ang sundalo na papalapit na ang Delta Unit sa target, may halos 2 kilometro pa lang ang layo. Ipinapag-utos ng Big Boss sa kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa Delta Unit at tiyakin na mahuli nila ang nilulusob kahit ano paman. Ngunit bigla siyang nagpasya na siya na mismo ang makikipag-ugnayan sa kanila. Pagkatapos itakda ang transmisyon, sinasabihan niya ang Delta Unit na magsumbong. Kaagad na sumagot ang lalaki mula sa Delta Unit, na sinasabing sila ay nasa ilalim ng matinding putok. Labis na nagulat ang Big Boss sa narinig, at ipinagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Bilang tugon, ipinaliwanag ng lalaki na inatake sila habang papunta sa target. Tanong ng Big Boss kung sino ang kanilang kalaban,
at sinabi ng nagre-report na wala silang kaalam-alam tungkol sa kalaban, ngunit bago pa man siya makapagsalita ng kahit ano pa, may malakas na putok, at biglang natapos ang transmisyon. Iniwan na naman sa galit ang Big Cheese, lubos na inis dahil sila na ang hinahabol ngayon. Sa pagitan nito, nakikita natin ang ating batang lalaki, at malinaw na siya ang dahilan ng kaguluhan sa hanay ng kalaban. Ang mga sundalo mula sa kabilang koponan ay nagpapalabas ng sunod-sunod na mga bala, ngunit si Jin ay umiiwas sa mga ito nang may kasanayan na halos hindi mapaniwalaan. Alam ni Jin na aabutin ng Major Kang ng mga 30 minuto upang marating ang ikatlong foothold, kaya naghahanda siya na panatilihin ang mga sundalong kalabanang nasasangkot hanggang sa oras na iyon, tiyak na ligtas na makatakas ang kanyang kaibigan at ang natitirang koponan. Pagkatapos ay sumilip siya sa lupa, mabilis na tumutok ang kanyang baril sa kalaban. Inilalapat niya ang kanyang target at sinadya ang baril, bumagsak agad ang isa sa kanila. Nang walang tigil, tumutok siya sa ikalawang sundalo at ibinagsak din ito. Agad namang na-realize ng mga sundalo kung saan nagmumula ang sniper fire, ngunit bago sila makapag-react, si Jin ay sumalaksak ng sunod-sunod na mga bala, sinasabog sila palayo. Dumadating ang higit pang mga sundalo, at kaagad silang nagsisimula ng pagbomba kay Jin ng bagong alon ng bala. Siya'y yumuko upang maprotektahan ang kanyang sarili, na may mga bala na pakalat-kalat maliban sa pagtama sa kanya. Si Jin ay nagsimulang tumakbo, tiwala na ang kalaban ay hindi makakapagtala ng kanyang ruta sa terenyong ito. Nagplaplano siyang magamit ito sa kanyang kapakinabangan, at magmano at magsalubong mula sa ibang direksyon. Sa kasalukuyan, naririnig ni Kang at ng kanyang mga kawal ang malakas na putok mula sa malayo. Iniulat ng kawal na galing ito sa daang kanilang nilakaran. Labis na naguguluhan si Kang dahil patay na ang mga sundalo bago pa siya dumating, at ngayon ay may matinding bakbakan mula sa direksyon kung saan sila nanggagaling. Ipinapahayag niya ang kanyang pag-aalala sa kanyang kaibigan, sinasabi na hindi pa niya maintindihan ang nangyayari, pero mag-aantay sila sa kanilang kasalukuyang posisyon hanggang dumating ang puwersa ng pagliligtas. Habang naghihintay, biglang naririnig ng matandang kawal ang malalakas na putok muli, at ang mga kaaway ay unti-unti nang nagiging pulubi sa kaliwat kanan, salamat sa ating batang sundalo. Ang mga kaaway ay nagbabalik atake ng putukan, ngunit agad na yumukod ang aking lalaki sa likod ng ilang bato. Iginagamit niya sa atin na napagtanto ng mga kaaway na siya lamang ang umaatake sa kanila, at siya ay na-outnumber mula sa simula. Gayunpaman, sila ay nagsisimulang mabahala dahil nabawasan na ang kanilang bilang sa kalahati. Nakakita siya ng 3 karagdagang sundalo na tila hindi alam ang kanyang eksaktong lokasyon. Dala ang mabilis na precision, tiniis niya at binaril ang mga ito ng diretsahan. Kinuha niya ang kanyang orasan at nakita niyang mayroon pa ring 14 na minuto bago dumating ang team ng pagliligtas. Habang ang araw ay pumapailan lang, patuloy na nagbabantay ang ating mga sundalo sa mga kaaway. Isa sa kanila ay, nagpahayag na malapit ng maglanding ang unit ng rescue. Kahit mapayapa ang mga sibilyan sa balitang ito, agad binigyan ni Kang ng paalala ang kanyang mga kalmadong sundalo na maging alerto hanggang makalabas sila sa gulo. Lalo na at may maling nararamdaman siya nang biglang tumigil ang putukan. Biglang nagsigal ang kanilang transmitter. Mula sa kabila, narinig nila ang isang lalaking nagre-report na si Jin daw, at 3 minuto na lang siya. Napansin ng sundalo na pamilyar ang pangalan, at hindi nagtagal ay nakonect na ni Major Kang ang mga punto at napagtanto kung sino ang nasa likod ng lahat ng putukan na biglang tumigil. Nang tumingin siya sa harapan, nakita niya ang batang lalaki na papalapit sa kanila na mga kamay ang nakataas sa himpapawid. Si Major Kang ay tumingin gamit ang kanyang sniper rifle scope at nakumpirma na si Jin ngayon. Kumpirmado rin ng ibang mga sundalo na si Jin ngayon, ngunit wala silang kamuwang-muwang kung bakit nandito siya. Sa kabila ng kanyang lubos na di pagsang-ayon, si Major Kang ay tiyak na hindi gusto paniwalaan ang kanyang nakikita. Tama ang oras, dumating na ang mga rescue helicopters sa lugar. Dali-dali si Kang papalapit kay Jin, hinawakan ang kanyang damit, at mariin na ipinaalala kung anong diablo nga ba ang ginagawa niya rito at bakit siya narito. Nanatili si Jin. Sa isang tahimik na paraan, sinasabi ni Kang na mas kilala niya ang rehiyong ito kaysa sa kahit sino. Sinasabi ni Kang na hindi na kailangan ni Jin na narito dahil nakapag-transition na siya mula sa buhay ng isang mandirigma. Tugon ni Jin, ipinaliwanag niya na ito nga ang dahilan kung bakit siya narito,
dahil ayaw niyang mamuhay ng puno ng pagsisisi. Makikita mo, mula noong malaman ng aming bata na si Major Kang at ang kanyang mga tauhan ay nasa panganib, alam niyang pagsisisihan niya ito sa habang buhay kung hindi siya tutulong sa kanila. Mas lalong nagalit si Kang, paalala kay Jin na bata pa lamang ito. Kahit galit, niyakap ni Kang ng mahigpit si Jin, may luha na dumadaloy mula sa kanyang mga mata kapag sumilakbo ang kanyang damdamin. Sa wakas, naglandas ang helicopter, at ang rescue team agad na nagtulong-tulong upang alagaan ang mga naiwang nabuhay at magbigay ng tulong. Samantala, sa kasamaan ng lalaking may eye patch, iniulat ng kanyang Alipores na wala na ang Alpha Unit at 17 sa 20 tropang Delta ay patay. Bagaman hindi siya lubusang sigurado, tiwala siya na nasagasaan agad ang Alpha at ang Delta ay hinarang habang nasa paggalaw. Ngumisi ang lalaking may eye patch sa sobrang frustration matapos marinig ang ulat. Ako ay naiintindihan ng kanyang galit dahil lahat ay nagiging ay ayon sa kanyang plano, at gumagalaw ang kanyang biktima tulad ng inaasahan niya, at wala namang reinforcement na malapit. Kailangan na lang niyang maghintay para sa tamang pagkakataon upang sumugod. Pero kahit paano, may nakabuwag sa Alpha at halos mawasak din ang Delta. Ang tanging laban na kanyang nakita na kahalintulad dito ay mula sa isang taong nagkasala sa kanyang mata. At habang naaalala niya si Jin, muling nagsimulang mag-alab ang kanyang mga mata, at biglang nag-sink in sa kanyang isipan na si Jin marahil ang nasa likod ng lahat ng gulo na ito. Agad napansin ng kanyang alalay ang kakaibang kilos ng lalaking may piraso ng mata, at tiniyak ng lalaking may piraso ng mata na ito nga ang uri ng laban na kilala kay 001. Pinaalala sa kanya ng alalay na matagal nang napabayan si 001, subalit ipinag-utos ng amo sa kanya na suriin muli. Iniutos niya sa kanyang alalay na alamin ang kasalukuyang sitwasyon, isinasaalang-alang ang posibilidad na maaaring buhay pa si 001. Ang eksena ay biglang nag-cut sa lugar ng training ng SW Cooperation, kung saan ang mga bantay ay masugid na nag-e-exercise sa kanilang araw-araw na rutina. Kasama sa kanila sina Soju at Jin, habang si Yona ay nanunood mula sa gilid. Ang training ay may kasamang takbuhan at pagsakay sa lubid. Mukhang hindi makalabas ng mga mata si Soju kay Jin, marahil dahil nahihirapan siya sa pagsunod dito. Matapos ang pag-akyat sa lubid, ang susunod na ehersisyo ay pagtatalon sa mga mesa. Magkatabi si Soju at si Jin, handa para sa hamon. Habang sila ay nagsisimula ng mabilis na pagtakbo, si Jin nang walang kahirap-hirap ay lumalabas ng umaarangkada, sumusulong sa pagtalon sa mga mesa na tila itinakda para sa kanya. Ang mga manunood sa tabi, kasama si Yona, ay nanunood ng may paghanga, namamangha sa kung paano si Jin ay tila pumapabor sa lahat ng ginagawa niya. Pagkatapos nilang tapusin ang paligsahan, kumuha ng sandaling magpahinga ang grupo. Si Soju ay napapalakad sa sobrang hingal at pagod, ngunit sa sandaling tumingin siya kay Jin, nagulat siya sa nakikita hindi man lang pinagpapawisan si Jin. Sa kwarto ng mga kalalakihan, patuloy na namamasdan ni Soju si Jin, at nganga sa kanyang galing. Dito niya napansin ang pintag dugo sa braso ni Jin at itinuro ito. Tumitingin din si Jin sa bakas ng dugo ngunit agad na itinatabi ito, sinasabing wala lang ito, at isinusuot ang kanyang school coat. Subalit na antig si Soju, sapagkat napagtanto niya na kailangan ng malalim na sugat para magdugo ng ganoon. Pero nagawa pa ring higaitan ni Jin ang lahat sa pagsasanay kahit sa pagkakasugat. Pagkatapos, mula sa puso nagsalita si Soju at binanggit na tuwing tumitingin siya kay Jin, pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang maliit na poso sa buong buhay niya. Hindi niya gaanong kilala ang ating binata, pero tiyak siyang hindi ordinaryong tao si Jin, at maliwanag na matagal na siyang naglalaro nito, lalo na matapos niyang masaksihan kung paano niya iniligtas si Yona at kung paano niya inayos ang buong sesyon ng pagsasanay. Ipinaliwanag pa niya na mula pa nung bata siya, sinasabi ng lahat na siya ay isang alamat, ngunit pagkakita kay Jin ay sinimulang niyang harapin ang kanyang mga hangganan, na talagang nakakainis. Mariin niyang ipinahayag, gayunpaman, na hindi niya papayag ang si Jin ay magningning sa kanya sa pagsasanay. Tapos tinanong siya ni Jin kung yun nga ba ang dahilan kaya't siya ay palagi nitong binabantayan ng mabuti. Medyo nahihiya si Soju matapos tawagin, ngunit ipinakita ni Jin na mahirap na hindi mapansin kapag palagi niyang sinusubukan siyang lampasan sa bawat sesyon ng pagsasanay. Gayunpaman,
Kinumpirma ng ating binata na naiintindihan niya yun at na hindi maiwasan ni Soju na ihambing ang kanilang sarili dahil pareho silang edad. Nanatiling tahimik si Soju matapos marinig yun, na nagpapatunay na talagang iniuugma niya ang kanyang sarili kay Jin. Nakatayo sa harap si Soju nang tanungin siya ng ating bata kung totoo bang mas kaysa sa pangangalaga ni Yona ang trabaho niya at mula pa noong bata siya. Sabi ni Soju, hindi siya sigurado sino nagsabi sa ating bata, pero medyo totoo nga. Ang lolo niya ay pangunahing sekretaryo ng chairman ng SW Corp, at kasama niya ang kanyang ama bilang aide. Noon pa man, napagpasyahan na si Soju ay magtatrabaho sa SW Corp balang araw, at dahil lumaki sila ni Yona magkasama, siya ay itinuro bilang aide nito upang tulungan siya kapag dumating ang panahon na kailangan niyang gampanan ang tungkulin niya sa SW Corp. Dito unti-unti na-realize ng ating bata na wala siyang alam kung paano maging aide at saan magsisimula. Kaya naman sinabi niya na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin. Habang lumalakad palayo ang ating bata, biglang hinabol siya ni Soju at sinabing hindi niya hahayaang talunin siya ni Jin sa training o sparring. Ngumiti lang si Jin sa kanyang kaibigan. Paminsan-minsan, ang healthy competition at rivalidad ay makakatulong. Paglabas nila sa locker room, si Yona ay naghihintay tulad ng dati. Binati niya silang dalawa para sa matagumpay na training session, at matapos ay tinanong ang ating bata kung abala siya kamakailan dahil hindi siya nakita. Nandun siya sa paaralan ng isang sandali. Madali lang sinabi ni Jin na meron siyang iniintindi. Tahimik lang si Yona saglit, tapos biglang may tumawag sa kanyang telepono at nakita niya na si Major Kang ang tumatawag. Sinagot niya agad ang telepono at sinabi ni Major na maayos naman daw ang operasyon ni Guangsek sabi ng mga doktor at wala nang dapat ipag-alala. Tuwang-tuwa si Jin sa balita na ito, at sinabi pa ni Major na kung hindi sila nakabalik sa oras, baka hindi na umabot si Guangsek. Kaya buhay pa siya ngayon dahil sa ating bayaw. 2 beses nagpasalamat si Kang, sinasabing kung wala si Jin doon para iligtas sila, malalagay sa panganib ang buong grupo, at mga kasama ni Jin ay nagpapahayag din ng pasasalamat. Nagpapakita rin ng pasasalamat ang iba sa likod ng telepono, pero biglang naging seryoso si Major Kang at sinabi na ayaw niyang makitang lumabas si Jin sa field ulit. Medyo nakakatawa daw sabihin dahil kakaligtas lang ni Jin sa lahat, pero may hindi maganda sa pakiramdam niya at ipinunto niya na may pamilya na si Jin ngayon at mas maganda pang buhay sa harap niya. Pero maayos na binigyang pansin ng ating bayaw na dahil sa Major kaya siya nakahanap ng pamilya sa unang lugar, kaya siya ay grateful pa rin. Nakakatiyak siya na tama ang pagpili niya sa pagsampa sa laban. Hindi mapigil ang ng Major Kang nangumiti at pinasalamatan si Jin muli sa tamang desisyon. Pagkatapos magpaalam si Jin, hinahanap natin si Yona na nakatayo roon na may mukhang walang malay. Mukhang nagulat siya ng kaunti, marahil dahil hindi pa niya nakikita si Major Kang nangumiti ng ganoon. Bigla na lamang nagtanong si Yona kay Jin kung kailangan na niyang bumalik agad sa bahay, saan sinagot ni Jin na hindi na, dahil naghihintay sa kanya ang mga kaibigan sa game room. Nagpakita ng interes si Yona at agad na sinabi na gusto niyang sumama, ngunit mukhang hindi pa sigurado si Soju kung dapat silang pumunta roon. Sa huli, pumunta sila sa game room. Pagpasok ng ating bida roon, siya'y nagulat sa eksena sa harap niya, at mukhang ganoon din sina Soju at Yona. Magulo ang game room, may mga peripherals na nakakalat sa sahig, at ang isang staff member ay abala sa paglilinis ng naiwang kalat ng tila pag-aaway. Tinanong ni Soju ang manager kung ano ang nangyari, at inexplika ng nakainis na manager na mayroong grupo ng mga bata na nakasuot ng uniform, tulad nila, na tahimik na naglalaro hanggang sa biglang may bumuo ng gulo. Mga batang galing sa ibang paaralan ang dumating at nagsimula ng isang matinding sagupaan. Nauwi ito sa isang malaking gulo, at ngayon sila ay pumupunang ayusin ang kaguluhan. Mukhang sina Yung Chan at ang 2 beta bullies natin ay nagkaroon ng seryosong problema, at mukhang alam na alam ni Jin kung anong nangyari. Sa wakas, nakahabol rin tayo kay Yung Chan, na tumatakbo ng todo. Kahit pagod na siya, tumatakbo siya ng mabilis sa mga kalsada at agad na pumapasok sa isa sa mga madilim na eskinita. Habang nagtatago sa isang sulok, lubos siyang takot habang patuloy ang paghahanap ng mga basegulero na sumusunod sa kanya. Upang maunawaan kung paano napunta si Yung Chan sa gulo na ito, balik tayo ng kaunti. Nakikita natin ang buong gang ng mga basegulero na pumapalibot sa mga beta bullies.
Sinusubukan ng mga bullies ang kanilang makakaya para lumaban, ngunit sila ay labis na kulelat sa dami. Sinasabihan ni Orangehead si Yung-chan na tumakbo na lang, at sinasabihan pa siya ng Nature nang huwag niya raw sabihin kay Jin ang tungkol dito. Mukhang iniwan na ng laspag na ito ang kanyang mga kaibigan sa gitna ng sagupaan at ngayon ay nilalagutok sa takot kung paano haharapin ng mga beta bullies ang buong gang ng mga batang galing sa Gosoktek. Sumasagot ang kanyang telepono. Biglaan ito na nakakatakot ng sobra sa kanya, at si Jin ang tumatawag. Habang kasama ang mga nang-aapi, tinamba ni Jaehong ng isang suntok ang isang tulisan, ngunit matapos ay tinamaan siya ng isa pang lalaki. Agad siyang sumugod ng tusok sa tiyan na nagpadapa sa tulisan pabalik. Samantala, patuloy na nilalabanan ng Blondie ang mga tulisan na kaliwat kanan. Matapos lapitan ang maraming mga ito, tila lubos ng pagod ang magkasamang duo. Gayunpaman, ang dami ng mga tulisan na kanilang haharapin ay napakalaki. Isa sa mga tulisan ay pabulag na tumatawa sa likod ng kanyang mga tauhan at pangungutya sa ating magkasamang duo, sinasabi na ang kanilang pagpupursigi ay hindi nakakasama at nakita na niya ang katotohanan sa mga ulat na ang kanyang mga tauhan ay binabasag. Waring kilala itong tao bilang Inchan-gu, at siya ang pangunahing leader ng Gosoktek, at kahit ang ating magkasamang ng aapi ay hindi naisip sa kanilang imahinasyon na makikipaglaban sila sa kilalang si Inchan-gu at ang kanyang mga tauhan isang araw. Nagtapon si Jaehong ng kanya mismong suntok, sinasabihan si Inchan-gu na tumigil sa pag-uusap at harapin sila. Malinaw na nabuwisit si Inchan sa marinig ito at sinagot ng isang galit na tingin, habang patuloy na inuutusan siya ng Orangehead, na nagtatanong kung natatakot siya na magkahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Kumuha ng aksyon si Inchan. Ang bait at sumalakay sa kanila tulad ng galit na toro. Agad siyang sumuntok ng kanyang kamao ng napakabilis, ngunit nakaiiwas ng madali si Orangehead. Pagkatapos, bumasag pa siya ng kanyang sariling suntok na nakapangyayaring suntok, ngunit mabilis na nablock ni Inchan. Sumuntok ulit si Orangehead, na lalong nagpapanggigil kay Inchan. Sinuntok pabalik ni Inchan si Jaehong, ngunit bumagsak din siya ng malupit na suntok sa mukha ng gangster. Mukhang napapagod na si Jaehong na makatama ng malakas. Pagkatapos, bigla na lang siyang nagulat nang hawakan ni Inchan-gu ang kanyang binti sa ere, ngumiti ng malawak habang inaasar siya na siya'y patay na. Dahil dito, ibinigay ni Inchan-gu ang isang malupit na suntok na nag-iwan sa mukha ni Jaehong na basang-basa sa dugo. Ngunit hindi tumitigil ang turret adong ito, sinundan pa niya ito ng suntok na tumama sa tuhod na nagpadulas kay Jaehong papalabas sa lupa. Samantala, may problema rin ang lalaking Blondie. Siya'y sinuntok ng malakas ng isang gangster mula sa likod habang siya'y abala at nag-aalala sa kanyang kaibigan. Kapag siya ay bumagsak, simula nang bugbugin siya ng walang tigil ng mga gangster. Patuloy pa rin si Inchan-gu sa pagsapok kay Jaehong. Nakatatabing ang kanyang sapatos sa dugo at dumi. Hindi siya nagpapakita ng awa, sinisira ang bungo ng Orangehead ng masamang intensyon. Bigla, dumating ang isa pang tauhan mula sa likuran at sinabihan si Inchan na gusto ni Taeso na dalhin sa kanya ang mga taong ito. Tinanong ng isa pang tauhan kung ano ang gagawin sa taong nakatakas. Inutusan ni Inchan na sabihan ang lahat na magtipon sa club at habulin ang ikatlong taong yun. Mukhang si Yang Chan ang pinag-uusapan nila at tila nagkatagpo na siya sa ating bida. Inilahad niya sa lahat ang nangyari, kung paano pumasok ang mga tauhan ng Gosoktek at sila ay sinurpresa, at kung paano sila galit sa nangyari ilang araw na ang nakalipas. Ipinaliwanag pa niya na nadaalis sila, pero agad nakipaglaban si Jaehong at Hyukjin hanggang sa dumating si Inchan-gu. Wala nang kamuwang-muwang si Jin kung sino si Inchan-gu, kaya ipinaliwanag ng takot na bata na si Tesuki ang namumuno sa Gosoktek at si Inchan-gu ang kanyang katulong. Sobra silang kilala kaya na-recruit sila ng mga gangster bago pa sila graduate. Ipinahayag niya na 20 sila na nag-aabang sa kanila, at pinagsabihan sila nina Jaehong at Hyukjin na tumakas. 2 sa kanila ang humarap. Hinarap ng takong ang lahat ng 20 at pinatawad siya na huwag sabihin sa iba. Inamin ng takot na pusa na kasalanan niya lahat dahil tinulungan siya ni Jaehong nang subukan siyang guluhin ng mga lalaki ng Gosok. Tanong ni Jin kung saan huli nilang nakita si Jaehong at Hyukjin. Sa agaran, ipinaliwanag ng takot na pusa na iniwan niya sila sa isang eskinita malapit sa istasyon ng tren, na kung saan dinadaanan papuntang silid ng laro.
Tahimik na unti-unting naglakad si Jean nang hindi nagsasalita. Tanong ni Yang Chan kung saan pupunta siya para hanapin sila, at ang takot na pusa ay tila nababahala pa rin, naniniwalang kahit si Jean ay hindi kakayanin mag-isa ang 20 na lalaki. Kilala ang mga lalaki ng gosok sa pagiging matitigas, karamihan sa kanila ay sumasali sa mga gang. Pero biglang bumalik sa isipan ng takot na pusa ang lahat ng masasayang pagkakataon na tinamasa niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa mga masasayang sandali na yun inisip niya, nagpasya siyang harapin ang hamon, pinalayas ang kanyang pag-aalala, at may kumpiyansa niyang sumama kay Jean sa misyon. Nagtuloy-tuloy silang dalawa sa paglalakad habang si Yona ay nag-iwan sa pag-aalinlangan sa kanyang gagawin. Si Sokyu, sa kabilang dako, nananahimik. Pero biglang nagtanong ang bodyguard kung hindi siya sasama sa kanyang mga kaibigan. Gulat si Sokyu, nakatigil ang katawan ng bantay matapos marinig yon, at muli niyang inulit ang tanong kung hindi siya sasama sa kanila dahil sila ay kanyang mga kaklase. Ngumiti ang bantay at sinabing gigil na gigil, sinabihan si Sokyu na magpakatatag. Binigyang diin ng bantay kay Sokyu na kahit na palaging kasama ang mga tulad niya, hindi niya makakalimutan na siya ay isang high school student pa rin, katulad ng dalawang yon. Nag-isip si Sokyu sandali, at biglang nabuo ang isang ngiting mapanlokohan sa kanyang mukha habang nagdesisyon. Humarap siya kay Yona at sinabing babalik lang siya ng ilang minuto, at hindi ito tatagal. Nagulat ang babae sa kanyang biglang pag-uugali, at habang iniwan niya sila, iniisip niya na wala pa siyang nakikitang ekspresyon sa mukha nito. Biglang nag-anunsyo si Yona na sasama rin siya, pero agad siyang pinigilan ng kanyang bantay, sinabing bawal siyang makipag-ugnayan sa anumang problema, at tiwala siyang madali nitong masosolusyonan sila dalawa. Mukhang nairita si Yona sa negatibong pahayag ng bantay, kaya agad niyang ibinaling ang kanyang mata upang ipahayag ang kanyang pagkainis, iniwan ng abalang bantay na pawisan ng sobra. Samantala, nainerbiyos pa rin si Yon Chan dahil alam niyang si Jean ay matindi sa pakikipaglaban, pero hindi siya sigurado kung kaya niyang harapin yung 20 lalaki. Mawawala ang kanyang mga alalahanin sa pagkakita sa pagsali ni Sokyu sa kanilang layunin. Tumingin si Jean sa kanang balikat niya, at sinabi lang ni Sokyu na kasama rin siya dahil mga kaklase rin nila. Ito ay nagpagising ngiti kay Jean, at ang tatlong magkakasama ay naglakad ng may kumpiyansa. Nang dumating na sila sa trail, wala silang makita kundi mga durog na stick at dugo na nagkalat sa paligid. Kinakabahan si Yon Chan, sinasabi na siguradong nandoon sila kanina lang. Naisip niya kung baka nakatakas na sila, pero agad nakita ni Sokyu ang 2 smartphones at kinuha nila, at ipinaliwanag na malamang dinala ng mga magnanakaw. Kinumpirma ni Yon Chan na ang mga telepono ay ng mga bully, at sinabi ni Sokyu na iniiwanang buo sa lupa ang mga sirang telepono, at tila si Jean ay tiyak kung kanino galing ang dugo sa lupa. Biglang may mga magnanakaw na papasok sa kalsada. Nakakita sila ng ating tatlo at agad nakilala nila na sila ay nakauniporme ng Sainan High. Nakita rin nila si Yon Chan na tumakas kanina. Lumalapit ang mga magnanakaw sa kanila. Tinatawag si Yon Chan ang lahat ng pangalan at sinasabing hinahanap siya nila sa lahat ng lugar. Hanapin ang munting bastos na ito. Habang labis na nanginginig si Yon Chan, nakakaramdam naman ng ginhawa si Sokyu na hindi na nila kailangang habulin ang sagot, dahil pwede na nilang tanungin ang mga taong ganid kung saan dinala ang kanilang mga kaibigan. Sinimangan si Jean nang may pagkakumpiyansa papunta sa isa sa mga taong ganid, ngunit hindi nagustuhan ng bastos na yun ang ugali ng ating bata, at sinubukang suntukin siya, ngunit agad na tinabla ni Jean ang suntok at itinama ang matinding suntok sa mukha ng taong ganid. Isang taong ganid naman ang sumugod na may suntok, ngunit pinagayaan din ni Jean ng matinding palo ito. Tapos, hawak niya na ang taong ganid sa ulo at sinuntok ito ng tuhod sa mukha. Samantalang hindi rin nagpapatalo si Sokyu, at sinasalpok din niya ng precision at skill ang mga taong ganid. Hindi nagtagal, lahat ng mga goons ay down for the count na, pairan ng sariling dugo. Mula sa takot, tila nagulat na ang mukha ni Yon Chan habang animoy pagmamasid sa mga pagbabaon ni Jean at Sokyu sa mga taong ganid nang walang anumang patumpik-tumpik. Nang humalakhak sa sakit ang isang goon, agad na lumapit si Jean, nagmamakaawa na paalamin kung saan dinala ang kanilang mga kaibigan. Tahimik ang taong ganid, tila galit at mayabang kahit na nasugatan na ang kanyang mukha. Isinabat niya si Jean ng gitna ng daliri, sinabing umalis na lang ito.
Sa kilos, ibinagsak ng aking kasama ang sindikato sa lupa ng kahanga-hanga ang bilis, iniwan itong walang malay na ang mata ay napabaligtad. Labis na nababahala si Yon Chan, hindi makapaniwala kung paano ninadya ni Jin ang mukha ng sindikato sa semento. Naisip ni Blackhead na oras na niyang asikasuhin ang pagtatanong, iniisip na hindi si Jin ang pinakamahusay na tao para sa pagtatanong. Dumating rin kami sa club kung saan pinagtipon ng mga sindikato, at puno ito ng mga lalaki. Sa gitna ng gulo, nakikita namin ang mga beta bullies na inaapak-apakan parang basura. Sinubukan ni Yon Chan na tumingin sa itaas nang marinig ang pagkatunog ng pagtanggal, at lubos siyang nagulat nang makita ang lalaking may tato na nagsisipa ng bat tulad ng isang loko, iniwan ng dugo na sumabog sa anman. Si Tesugi, ang may hawak sa joint na ito, ang lalaking nagwawalwal kasama ang kanyang bat. Habang abala siya sa pagmamalo sa isang tao sa lupa, dumating ang kanyang mga kasama na nagsasabing dinala nila ang dalawang sindikato. Nang marinig ito ng lalaki, tumigil ito at itinapon ang kanyang baseball bat at nagsenyas sa kanyang kasama para sa sigarilyo. Ang kawawang lalaki ay nagmamadali para makuha yun habang bumabalik si Teso sa kanyang upuan, halata ang galit sa kanyang mukha. Galit siya dahil maraming kalokohan ang pinagdaanan. Iniimbestigahan si Teso tungkol sa mga tsismis na ang 10 tauhan ng kanilang grupo ay pinabagsak ng 2 matataas na estudyante sa high school. Masidhing ipinapakita ang aksyong likuran sa isang mabigat na pagpupulong sa pagitan ni Tae-sugi at kanyang boss. Pinapuna si Tesu ukol sa mga tsismis na 10 kasama ang kanilang naduraj ng 2 simpleng high school students lang. Halos umuusok sa galit ang boss, at ipinapunto na karamihan ng kanilang grupo ay binubuo ng mga graduates ng Goshak Tech, matitibay na recruits na hindi dapat nadudurog ng simpleng high school students. Tahasang binabantaan niya si Tesu, sinasabing kung ganito ang pamamalakad niya sa mga bagay-bagay, maaaring mawala ang kanyang posisyon. Sa kasalukuyan, galit pa rin si Tesu sa gulo na kailangan niyang harapin dahil sa 2 taong ito. Mapanuri niyang tinitigan ang mga ito, at tinatanong kung sila nga ang pumahirap sa kanyang grupo. Tumango ang alalay, ngunit tinanong ni Tae-so kung saan naroroon ang ikatlo. Nang may pangamba na sinabi si Inchen na nakatakas na isa, ngunit tiyak siya na mahuhuli rin ito ng mga kasama. Hindi makapaniwala ang boss dito, kitang-kita sa reaksyon niya na hindi niya inaasahan na hindi pa nahuhuli ang lahat ng kanilang target. Ramdam ng kanilang mga alalay ang tensyon na nangyayari. Kinakabahan, nare-realize niya na si Tesu ay nasa kakaibang masamang mood, marahil dahil sa sinabi ng kanyang boss kahapon. Kaya't nagpasya siyang panatilihing magaan ang sitwasyon at nagpakumbaba ng maikling paumanhin, may layuning mapawi ang tensyon. Sa wakas, bumaba ang galit ni Tae-su at nagtanong ng di kapani-pani walang tanong kung paano niya dapat paniwalaan na ang mga batang ito ay nakayanan ng pagsugod sa 10 lalaki. Humingi siya ng impormasyon kung nasaan ang iba pang mga kasama nila. Tumanggi si Jae-hong at binigyan ng matinding sipa sa mukha matapos magmura. Samantala, nagpapalabas ng galit si Tesu sa pamamagitan ng pag-ubo ng usok at patuloy na pinagbabatuhan ng kanyang alalay ang 2 binata. Pagkatapos ay itinapu ni Tae-su ang kanyang sigarilyo at nag-alok ng kasunduan, sinasabing ang unang mauutal ay malalaya, ngunit ang isa ay mananatiling taya nila sa loob ng panandalian. Binigyan din niya sila ng pagkakataon tumakas, ngunit malinaw na sinabi niya na hahatakin sila ng kanyang mga tauhan mula sa kanilang paaralan, at handa siyang pasamain ang kanilang buhay. Sa sandaling yon, tumawa ang aming blondeng bully, at hindi mapigil ang tumawa ng malakas ng 2 beta bullies na parang paputukan na nila ang baga. Dahil dito, tila sabog na si Tesu sa galit, at ang kanyang mga alalay. Alam mo na magiging seryoso na ang lahat. Asahan mo na agad na nagsimula ng lumapit ang mayabang na leader papunta sa mga kaibigan natin na may batong hawak, hinahampas yun ng sobrang lakas kaya't dumudugo at pumuputok ang dugo sa paligid. Pati ang mga alipors ay nag-aalala na dahil sa kanilang nakikitang damadami na ang mga hindi magandang pangyayari. Sa kabilang banda, teritoryo naman ng Coops ay patuloy na sinasaktan ang ating mga beta bullies hanggang biglang huminto nang may nadama silang kaguluhan malapit. Nang tumingin tayo sa labas, makikita nating pawisan na sa sahig ang mga sindikato na nakapaligid sa club. Sa loob, biglang naging tahimik lahat habang maririnig ang tahimik na pagbukas ng pinto. Lahat ng mga mata ay tutok na sa pinto, at lumakad ng may tiwala patungo sa loob ang ating trio, walang inaalala.
Ang boss ay galit na galit sa tingin sa mga estudyante na bigla na lang pumasok, at ipinapalabas na gusto niyang malaman kung paano nasugpo ng mga hanggal na ito ang mga mangmang na nagbantay sa labas. Sa kabilang banda, si Yang Chan ay lubos na takot nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na nahihiga sa sahig, nasa saklaw ng kanilang dugo. Agad na itinuro ni In Chan na ito ay ang parehong taong nakaligtas kanina.